Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Bigyan po natin ng isang malakas na palakpak ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. At muli po, ang inyong tungkod ay nadalaw na naman dito sa inyo. Purihin ang Panginoon sa pagkakataon na pinagpili sa atin ng Diyos na makapagbahagi po ng kanyang salita. Alam mo po na sa umagang ito, marami po ang nag-iisip ng ano. Sabihin nyo lang ano. Salamat sa limang sumagot. Sabihin natin ng ano? Una, yung ibabalot na regalo. Mga exchange gift natin, yung mga programs natin sa church, mga gagawin natin sa simbahan ngayong Kapaskuhan. Sapagkat ang Pasko po ay nag-umpisa na, baka hindi pa dumadaan sa bahay niyo. Hindi pa ba dumadaan? Dumaan na. Pakisabi dumaan sa amin ha. Hindi pa rin dumadaan sa amin. Ngayong Kapaskuhan mga kapatid, minsan pa natin balikan. Balikan natin pansamantala. Ilagay po natin yung isip natin sa panahon na hindi pa tayo nagse-celebrate ng Pasko. Kasi bago po nagkaroon ng Kapaskuhan, sabi ng iba pagan practice, we don't celebrate pagan this Christmas. Regardless yung date, regardless yung petsa, regardless yung buwan. What is important to us is we are celebrating the birth of Jesus. Amen po ba? Kung may iba mang ginagawa katulad o kasabay ng kapanahunan ng pagse-celebrate natin ang Kapaskuhan, wala tayong pakialam doon kung yun ang celebration nila. Kung ano man mga discussion o debate, pabayaan na natin sa mga eksperto yun. Hindi naman tayo eksperto, ang Diyos lang ang eksperto. Amen po ba? What is important, we are celebrating the birth of Jesus Christ, our Savior. Amen. Balikan po natin yung mga panahon na yon at yung panahon na natuto na tayo. Sino dito natuto na? Amen. Sino dito natuto na? Ayan, nagiging 11 na yung sumasagot. Madalas po, pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, ay parang napakadaling sabihin. Pakipindot nga dyan, kapatid, yung ating introduction. Napakadaling sabihin yung salitang, I am the Lord's servant. Diba? Pag tinanong ka, kamusta kapatid? Eto, naglilingkod pa rin sa Panginoon. Pumunta sa church every Sunday, umatin ng prayer meeting, umatin ng Bible study. It is very easy to say, I am the Lord's servant. Pag may problema, parang ang bilis sabihin o i-advise sa ating kapatid, God is in control. Diba? Or, God is in charge. Hayaan mo ang Diyos kumilos. Pero, pag ikaw na yung nasa sitwasyon, teka muna, parang nagkamali yata ako, parang pinasakay yata ako, parang hirap na hirap ako. Pag may mga sitwasyon tayo na hindi natin gusto, pag may mga salitang hindi natin gusto, pag may mga bagay na hindi natin kontrolado, parang hirap na hirap tayo. Bakit? Anong nangyari? Nagbago ba ang pangako ng Panginoon? Hindi naman, di ba? Yung imbitasyon ng ating Panginoon, ano man ang sitwasyon mo, gaano mong kalalim ang problema mo, sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayo lahat na bibigyan ng luman ng iyong pasanin, at kayo aking pagpapahingin. Kung ang kaligtasan na imposibleng mangyari sa atin ay ibinigay ng Diyos, ano pa ba yung sitwasyon mo ngayon? Kung iisa pala ang nababalot mo, okay lang yun. Hindi nagbabago ang Diyos. Amen ba? Kung wala pang mga Christmas lights sa bahay ko, katulad ng bahay namin, okay lang yun. Hindi dahil sa wala kaming pambili. Hindi dahil sa ayaw namin mag-celebrate. Hindi sa kakulangan. Busy lang. Pwede bang busy lang? Marami tayong ginagawa eh. Hindi naman yan nakikita sa pataasan ng Christmas tree. Sa dami ng regalong nakapatong sa puno ng Christmas tree sa bahay niyo. The true celebration is knowing that the reason of this season is Christ. Amen? Hindi lang, of course, masaya tayo pag may mga kulukuti-kutita. Sabi dyan, these are the words that is very easy to say or declare, or sometimes easy to advise to other people. But when we are in a difficult situation, it is not easy to apply today as we celebrate Christmas in Christian context. Dami po kasing
tatalo-talo sa pag pinanood nyo po sa YouTube, sa Facebook, ay mga pagan practice yan. Kayo mga Kristiyano, papunta kayo sa impyerno kasi you are celebrating pagan practice. No! We are celebrating Christmas in Christian context, biblical context. I don't care kung may pagan practice during December 25. Hindi naman yun ang pinapractice natin, hindi yun ang sinaselebrate natin eh. We are celebrating Christ's birth. Kasi kung walang ganun nangyari, naku, napaka-miserable po ang buhay natin. Mga bagay na dapat po natin balikan, mga bagay na dapat po natin matutunan. Minsan babalikan po natin ang isang account from the book of Luke chapter 1 verse 26 to 38. Luke, open your Bible with me in the book of Luke chapter 1 verse 26 to 28. Oh, I'm sorry, 38 rather. In verse 26, it says here, now in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city in Galilee called Nazareth, to a virgin engaged to a man whose name was Joseph, of the descendant of David, and the virgin's name was Mary. And coming in, he said to her, greetings, favored one. The Lord is with you. Sabi mo sa katabi mo, the Lord is with you. Huwag ka na maglungkot-lungkutan. Ang importante, kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Hallelujah! Palapakan po natin ang Panginoon. But she was very perplexed at this statement and kept pondering what kind of salutation this was. The angel said to her, don't be afraid, Mary, for you have found favor with God. Hallelujah. Alam niyo, pag nagkaroon talaga tayong pabor na galing sa Diyos, talagang may mga nangyayaring kakaiba, mga iba lang nangyayari. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign forever, over house of Jacob, forever, and his kingdom will have no end. Mary said to the angel, how can this be, since I am a virgin? The angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you, and for this reason the Holy Child shall be called the Son of God. And behold, even your relative Elizabeth has also conceived a son in her old age, and she who was called barren and now in her 6th month. Pwede ba tayong sabay-sabay dito sa verse 37? 1, 2, 3, go. For nothing will be impossible with God. And Mary said, behold, the bondslave of the Lord, may it be done to me according to your word. And the angel departed from her. Ang ganda po ng sagot ni Mary. Sabi niya, ako'y lingkod ng Diyos. Be it unto me according to your word. Amen? In every situation of your life, think of it. You are the servant of the Most High God. Amen? Lingkod ka ng Diyos. Huwag mong pahirapan yung isip mo, yung puso mo, yung iyong kaluluwa na hindi magaganap ang kalooban ng Diyos at pinahihirapan mo sa iyong mga desisyon. Maaaring may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi natin kontrolado. Amen po ba? Ewan ko po kung nabalitaan niyo yung taga-Vista Verde po, yung mga anak po nun, just last week, yung mga anak po nun, attender po namin sa church, pati yung dating teacher ko po sa Senate, yung isang Mr. Jackie, yung isang manugang niya na babae.
Nangyari po nakaraang linggo, alas 3 ng madaling araw, lumabas po siya sa bahay. Paglabas niya po ng gate, may pumalo sa kanyang ulo. Yung pambunot, dito po yung unang tama, yung pambunot po ng martilyo, tinungkap po ito, tinungkap ito. Yung katawan niya po, pinagpapalok ng martilyo. Meron po siyang 500 to 800,000 pesos na dala-dala sa kanyang tricycle driver po ito. Nagpapautang sa mga tricycle driver sa Vista Verde at sa Vilchis. Kilala po niyan, si Kuya Maning. Hindi po nagbabangko ito, hindi nag-iiwan ng pera sa bahay. Kasi wala siyang tiwala sa bangko, wala siyang tiwala kahit sa mga kamag-anak niya. Dala-dala niya po, pagka may uutang doon sa paradaan po ng Bitoda, 50,000, ilalatag niya po yun sa harap ng maraming tao. Bubuksan niya, dalawang belt bag, bubuksan niya, ilalatag po yung 50,000. The love of money is the root of all evil. Sabi po ng kanyang anak, Tay, bakit pag-intilisan ka ng mga tao? Dahil yan sa perang dala-dala mo lagi. Sabi niya, mapapatay muna nila ako bago nila makuha. Your word is powerful. Nung isang gabi po, nandun po ako para mag-share ng word of God. Malungkot. Parang hindi karapat-dapat sa ganong kamatayan ng isang tao. Hindi, walang bisyo. Hindi marunong mag-inom, hindi marunong mag-garilyo. Ewan ko lang yung mga sikretong ginagawa niya, hindi mo na dapat alam. Di ba? Alam niyong pumatay? Pamangkin. Kadugo, pinatira nila ng mahigit 2 taon dyan sa Bansag, sa Vista Verde, Bansag Street. Mahigit 2 taon, nag-asawa, nag-iwalay, nag-asawa ulit, natutong gumamit ng pinagbabawal na droga. Sabi ni Digong, di ba? When a person start to use drugs, meron siyang criminal mind. Gusto mga yung isang anak ko doon, graduate ng criminology. Gusto nilang patayin din. Sabi ko sa kanila, pag ginawa niya yan, wala kayong pagkakaiba sa kanila. Ngayong kapaskuhan, maaaring masakit. Maaaring masama ang loob natin, pero huwag na natin tulatan yung ginawa ng iba. Huwag kang padadahil sa masama, dahil hindi mo nang magbuti ang masama. Bigay mo sa kami ng Panginoon, sabi ng Diyos, akin ang pag-ibig. Alas 3 ng madaling araw, alas 10, nahuli po nila yung salarin. Nag-beer house sa gate 2. Dala yung tricycle, nakita sa CCTV kung saan tinapon yung bag, saan tinapon yung martilyo, sa may kulay. Sorry sa word sinasabi ko lang po, hindi natin kontrolado ang mga bagay na mangyayari sa paligid natin. The only thing that you can control is yourself. Your decision, your plan, and everything you can control. As a Christian, nag-beer house, nagdala ng 3 tao, nag-celebrate po sa beer house, nagdala ng 3 chicks, nagsogo. Nung umagang yun, tapos nag-Jollibee sa Santa Lucia. Sinomonitor ng manager kasi minomonitor na ng mga kapatid. Tinawagan yung 2 bahay, nasaan kayo? Nasa Santa Lucia po kami. Makain po kami kasi yung person ay nagpapa-dispedida kasi pupunta na siya sa ibang bansa. Wow! Na-recover 12,000 from 800,000. Pagdating doon sa bilangguan, siyempre, katropa nila Eman yung mga pulis. Pinabayaan sila. Sabi ng pulis, sige, gawin nyo lang gusto nyo. Lahat ng hampas, lahat ng gusto nila, ginawa nila. Gusto nilang pati. Maniwala po kayo, mas mahal pa ang buhay ng manok kaysa sa buhay ng tao ngayon. Pero kung 10,000, galing sa loob ng kulungan, hindi po kayo tinuturuan, pero it happens many times. 5,000 na, pwede na eh. Diba? Pero sabi ko, huwag kayong padatay sa masama, dahil nyo ng mabuti ang masama. Wala kayong pinagkaiba sa kanila kung gagantihan nyo ng masama ang masama. Kapatid, sabi ko, yung mga kapatid, Pastor, pero kasi nanaraman kami, gusto namin magbayad siya ng buhay ang inutang niya, hindi ka dapat yung kapatid namin sa ganung kamatayan. Buong katawan po, dagdag ng palo ng martilyo ang buong katawan. Akala po nung pumatay, patay na, iniwanan niya na, lumabas siya, naka-tricycle, pagdala ng ospital, sabi ng doktor, pinaslita yung mata, yung utak, patay na, pero nagsalita pa, sinabi pa, yung pangalan ng salarin.
Saksi ang mga nurse, mga doktor, kaya alam na nila. So, nahuli agad. That day. Ano ibig sabihin, mga kapatid, golden principle, do unto others what you want them to do unto you. Kung hindi man nila gawin, pananagutan na nila sa Diyos. Pero tayo, responsibilidad natin sumunod sa salita ng Diyos. Ngayong Kapaskuhan, marami tayong iniisip, punong-puno na schedule, yung iba, yung mga businessman dyan, yung mga manggagawa dyan, halos ayaw umabsent, kahit holiday, double pay, yan. Kaso lang may mga bagay na napapabayaan tayo because we are preoccupied on the things that we want to do. But remember, oo, ang Pasko ang pinakamagastos na buwan sa loob ng isang taon. Pero, ito po yung pinakamasaya. Nasusugatan tayo, nagagastosan tayo. Alam mo ba, kahit yung paglilingkod, akala natin nauubusan tayo dahil bigay tayo ng bigay. But I tell you, kaya tayo nakapagbigay dahil pinagpala tayo ng Diyos. Hindi ba? So, mas masaya yung magbigay kaysa tumanggap, sabi ng Bible. So, regardless of your situation, regardless of celebration, programs that you want in your church, in your family, most especially pag December, may mga reunion, pasikatan, yung nakagraduate na, yung nakapag-asawa na ng mayaman, nakapag-ibang bansa na. Hindi ko yan, pag walang nangyari siya, parang nalungkot mo sila lahat, tagumpay. No. What is important, meron kang personal na relasyon sa isang Panginoon na minsan ipinanganak, sabsaban at naging tagapagligtas at pag-asa ng lahat na sa Kanya ay sumampalataya. Our topic for today is the teaching from Mary's life. What can we learn? Or what are the teaching we can learn from the life of Mary? Ano ba ang pwede nating matutunan? Mga kapatid, please listen. Allow me to share with you 3 important biblical truths that we can apply not only every Christmas season but in our daily Christian living. Ang Pasko ay hindi lang tuwing Disyembre. Para sa ating mga Kristiyano, araw-araw ay Pasko. Yun ang practice natin eh. Kaya nga hindi malungkot maging isang Kristiyano. Sabi ng isang NPA sa bata, anong ibig sabihin ng Kristiyano? Sabi ng bata, ang Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano ay masayang buhay. Tapos ikaw lungkot-lungkutan pa ka. Ano gusto mong ipakita sa akin? Wala kang pera? Huwag ka pag-alala, hindi ka nag-iisa. It's a tie. Joke lang. Kapanahon po ngayon, dito ko naglalabasan ng mga pera. Amen? Attend po ako ng Christmas party last week sa Tagaytay, sa CCT ba yun? Nagbigay ang foreigner, nagbigay ng 5 book. Yung isang pastor, tumatakbo. Hawak niya na yung isang book. Yung pinakahuling book, nagbigay ng foreigner. Pag hawak niya gano'n, may matangkad na bishop. Pag mingon niya gano'n, bishop. Siya pastor, ito bishop. Binigay niya, nakaganon siya. Pinakita niya talaga malungkot. Sabi ng foreigner, wait, kami ka pa. Pagbunot ng foreigner. Dapat yung meat nga kukunin niya yung tabi, ang nakuha niya, binigay sa kanya. $100. Nung nandun na sa hotel yung foreigner, binilang niya yung pera niya, ba't kulang ng $100? Pinahanap ng foreigner. Sabi niya, ito pa ito kanina. Hindi niya alam na ibigay niya kung sa kasama kong pastor. Minsan disappointed tayo, akala natin wala na, pero mas may magandang nakalaan para sa iyo. Di ba may hinanda talaga ang Diyos para sa atin? Amen? Kaya huwag kayong malungkot, mga kapatid. Sa umagang ito, malungkot. The teaching and learning that we can apply from the life of Mary, number 1, is God's favor in the life of an ordinary person. Sabihin natin, God's favor. God's favor. Alam nyo, si Mary, nung hindi pa siya nag-encounter kay Lord, ordinary lang ang buhay niya, pero likas na mabait, likas na devoted, likas na religyoso.
But, what is goodness of a person without God? Amen? Ano man ang kabutihan ng isang tao kung wala ang Diyos sa kanyang buhay, wala, sapagkat ang kabutihan ng tao ay isa lang marunong basa ng salita ng Diyos. Nagiging makabuluhan lang yung magagawa mo mabuti dahil may Diyos kang pinaglilingkuran at ginagawa mo yun hindi para sa iyong sarili, ginagawa mo yun para sa Kanya na unang nagmahal sa iyo at nagparana sa iyo ng kabutihan. Amen po ba? Goodness of every person is nothing without God. So today, as we celebrate Christmas, kung makagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, magpasalamat ka sa Diyos. Hindi lang naman pera yung importante. Amen po ba? Mas importante ang pamilyang meron ka. Amen? Talapakan natin ang Panginoon. Mas importante yung pagkakaalam na isang araw, alam mo, na-encounter mo si Lord, tinanggap mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At merong naghihintay sa iyo na buhay na walang hanggan kasi meron kang Diyos. Amen? There's thousands of reasons, even millions of reasons to be happy. To enjoy life. Kailangan lang natin, ilagay natin sa tamang focus yung ating pananaw. Kasi nga, kung ano ang hinahanap mo, yun ang matatagpuan mo. Amen po ba? Umanap ka ng maganda. Tingnan mo. Makakita ka, di ba? Lagi ko kung sinasabi. Makakita ka ng maganda pag naghanap ka ng maganda, pero pag naghanap ka ng pangit, makakakita ka ng pangit. Kahit kayo maganda, pag hinanap mo sa kanya, pangit ang makikita mo. Di ba? Kahit gumagawa na siya ng mabuti dahil pangit ang tingin mo sa kanya, dahil masama ang tingin mo sa kanya, yun ang makikita mo. Hello po. Ilan po ba kayo? Ngayong Kapaskuhan, dapat nating matutuhanan na ang isang ordinaryong tao ay nagiging makabuluhan, nagiging maganda, nagiging maayos, nagiging mabuti, nagkakaroon ng himala, nagkakaroon ng magagandang bagay sa kanyang buhay dahil mabuti ang laman ng kanyang puso at isipan sapagkat nakita niya ang kabutihan ng Diyos in 400 years of silence from Old Testament to the New Testament na nahimik ang Diyos pero sa kalikasan ng kanyang pagiging Diyos, sa kalikasan ng pagiging mapagmahal at mapag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Kahit na tinanggihan siya ng kanyang mga piniling bansa, mga piniling tao. Patuloy pa rin ang pag-express ng Diyos ng kanyang favor sa lahat ng tao. Remember? Ang sabi ng Biblia, pinapapatak ng Diyos ang ulan sa masama at sa mabuti. Ganun siya kabuti, mga kapatid. Pinasisikat niya ang araw sa lahat ng tao, mabuti o masama. Kaya ikaw, bilang individual na Kristiyano, huwag ka nang magselos kung mabuti si Lord sa mga masisipag. Yung mga masisipag, yung may mga negosyo, madaling araw, gising na yan, tapos ikaw, sikat ng araw, tulog ka pa, tapos magtatampo ka sa Diyos. Bakit sila pinagpapala ako, pinababayaan? Magsipag ka. Ganun ang buhay. Kasabihin natin na ang si Lord, anak ako, bakit hindi ako tumatama sa loto? Wow! Bakit pinabaya? Pinasok mo na ang lahat ng negosyo, pinasok mo na ang lahat ng trabaho, ang tingin mo, bakit parang pinabayaan ako? Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Mali lang ang focus o direksyong pinatahakan. Tandaan po natin, may kanya-kanyang disenyong buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Uniquely, individually, ang Diyos ay nag-disenyo ng buhay. Para sa iyo. Ibang para sa iyo, para sa akin. Gusto ko paglaki ko matulad ako ni Pastor. Bakit? Nakikita mo kasi nagsasalita dito, marami mga palakpak, marami nag-iingay, hallelujah. Baka hindi nyo alam ang pinagdaanan ng mga pastor bago naging pastor yan. At baka hindi nyo kayanin yung mga pinagdaanan nila bago naging pastor yan. Amen? Na kahit yung pandesal na tumigas na, titimpla lang yan ng kape, man may ilagay lang sa simburang sausaw, diba? Sold na. Pasok na sa school. Ako naranasan ko po, galing Quezon City, galing Bible School, pinakad ko po yan hanggang Masina. Hindi kayo naniniwala? Baka ka na. Ilang beses ko ninakad yan. Diba? Kaya, huwag nyo sabihin, paglaki ko, tandaan nyo, maraming
naghahangad na maging lingkod na hindi nila alam kung ano hinihingi kapalit ng pagiging lingkod. All the story in the Bible will tell us about God's favor. Amen po ba? Lahat ng heroes of faith sa Bible, yung pabor ng Diyos, ordinaryong tao lang sila nang pasimula. Kahit nga si Moses, sabi hindi ako marunong magsalita, bulol ako. Sabi ng Panginoon, teka muna, stop. Stop your alibis. Pag tinawag ka ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa'yo. Hindi ka niya ilalagay sa isang sitwasyon na hindi mo kakayanin, basta matuto kang magtiwala sa Kanya. Amen po ba? What is life without God? Mary is just an ordinary person but became famous. Diba? Naging sikat si Mary hanggang sa kasalukuyan. Why? Kasi yung pagsunod niya, yung pabor ng Diyos ay nasa Kanya. Because of God's intervention after 400 years of silence. Genesis chapter 15 verse 13, sabi ng Diyos kay Moses, magkakaroon ng yung descendant mo, masasakop sila, magkakaroon ng 400 years of silence. Sabi ng mga theologian from Malachi to Matthew, there was a 400 years silent. Imagine, kung nabubuhay ka ng Malachi hanggang Matthew, baka wala ka ng 400. Diba? Tahimik ang Diyos. Nanahimik lang siya. Pero hindi siya nawala. Nandyan siya, nag-i-exist siya, tinitingnan niya lang kung kailan tayo tutugon sa Kanya. Amen? Kaya kung may mga silent years sa buhay mo, kapatid, huwag kang magtampo, balik lang sa Panginoon, katulad ng prodigal son. Marami na tayong pinagdaanan, marami na tayong karanasan. Tandaan po natin, every birth is a miracle, every child is a gift from God. Diba? Yung bawat pagsilang ay isang himala. Hindi lahat ng sinisilang nabubuhay. Minsan nga, sisinapupunan pa lang. Hindi lahat ng asawang nag-aasawa, pinapalad na magkaroon ng bunga yung kanilang pagsasama. Kaya kung nagbubunga man ng marami ang inyong pagsasama, abay, maaari mo yan. Huwag pabayaan. Kasi yung iba nga, hirap na hirap kung ano-ano nang ginawang method. Kung saan-saan na pumunta. Yung iba, nag-ibang bansa pa. Magkaroon lang ng sanggol, kaya ikaw kung may anak ka, mahalin mo, i-nurture mo. Tumuhan mo ng salita ng Diyos habang bata pa. Kasi pag malaki na yan, mahirap ng turuan yan. Katulad ni Mary, sabi sa kanilang anghel, yung puso mo parang sinasaksak ng yan. Pag nakita mong malaki na yung anak mo, tapos nahihirapan dahil sa kanyang ugaling hindi na-nurture ng bata pa. Diba? Pag ang mga anak natin, hindi natin tinuruan, tuturuan niya ng sanlibutan at ang puso natin araw-araw parang tinatarakan ng punyar. Hindi po ba? Kaya pag mali, alam niyo nagpapasaway, huwag niyo pupugin, masama yun. Walang ganon, ha? Sabi ng Bible, paluin ng bata sa iyong pagdisiplina, hindi niya ikasasabi. Sa pagpalo, biblical, yung pagpupugin din biblical. Makukulong ka, maniwala ka sa akin. Sa disiplina. Yung aso nga, nagdidisiplina eh. Natawa po ako nang sabi ni Pastor Ed Lapis, yung mga walang jowa, itaas ang kanang kamay. Itaasan ka. Yung mga lahat may jowa. Sabi niya, kung gusto mong, kung wala kang jowa, walang nagmamahal sa iyo, mag-alaga ka ng aso kasi yung aso daw yan. Di ba? Pagdating mo, yung aso talaga, lumdag, ikot-ikot, kandaihi pa nga minsan eh. Di ba? Pero yung, tingnan niya yung anak mo, ganun pa rin siya. Andiyan na, dumating ka na, parang walang dumating, parang kaluluwa lang. Di ba? Pero mga anak ko po, binata na, binatil mo, yung anak ko, 15 years old. Matangkad na sa akin ng konti. Sabi ko ba, yung tangkad mo, pag pinalo kita ng tubo, sigurado luluhod ka. Sabi ko, huwag kang pasaway. Ang anak ko, kaya nga, isa nagra-joyride po ako, sabi ko sa mga babayang umaangkas, alas 10 oras ng gabi. Natawa niyo pang lumabas. Anak ko nga, lalaki, hindi mo pagdating ng alas 6, unless important, nasa bahay na.
Pag wala sa bahay, kailangan may explanation. Pag walang explanation, may usapan kami. Paano? At hindi pwedeng makialam ang asawa ko pag nag-disiplina ako. Hindi pwedeng makialam yung binang ko. Hindi pa pwedeng makialam yung kapatid niya pag nag-disiplina ako. Pag nag-disiplina ako para sa mga batang nandito, to tell you, mapalad kayo, hindi ako naging tatay niyo. I tell you, I'm not joking. Pag pumalo ako, 2 araw mo mararamdaman na pinalo kita. Maniwala ka. Bakit? Ayaw kong isang araw yung anak ko pakalag-kalag din sa lisama. Yung aso ko nga, sit-sit ko lang ang babait po ng mga aso. Meron pa akong 5 aso. Lahat po yan, pag dumating ako, nagkakanday yan, taalunan yan talagang. Maganda yung mga aso ko. Gusto nilang mahimas, mahipo ng amo. Pero pag sumit-sit ako, isang sit-sit ko, suutan mo yan sa ilalim ng table, sa ilalim ng phone. Aso nga, nadidisiplina, tao pa. Kaya minsan may mga pagkakataon sa buhay po natin, pag hindi tayo magpa-disiplina, nagagaling kami Diyos. Tandaan nyo, yung tao makakalusot ka pa, pero sa disiplina ng Diyos, huwag kayo makakalusot. So mga kapatid, sa umagang ito, sabi po dito, every birth is a miracle and every child is a gift from God, but nearly 20 centuries ago, there was the miracle of miracle, a baby was born, but he was the Son of God. Yung presentation po ni Dr. Luke provide most of the details surrounding the awesome occasion with Divine Father and human mother. Imagine! Si Lucas lang po ang nag-present ng ganun. Divine Father, but human mother. Pwede ba yun? Kaya sinasabi, tao lang si Kristo. Nagkatawang tao, kahit anong pilit nyo, hindi ako maniniwala sa inyo. Diba? Nagkatawang tao. Isang Diyos na nagkatawang tao. Bakit? Hindi magaganap yung kalooban ng pagtubos kung hindi siya nagkatawang tao. Kaya sabi dito, with Divine Father and human mother, Jesus entered into history. God in the flesh. Amen po ba? Ang Diyos ay nagkatawang tao upang tubusin ang lahat ng kasalanan natin. Amen? Yun yung paraan ng Diyos. Nakakapagtaka ba yun? Nakita naman natin sa passage natin, with God, all things are possible. Maaaring hindi kayang abutin ang isipan natin. Pero hindi naman kailangan lahat ay maintindihan natin. At tulad ng ginagawa ng iba, nagkakaroon ng iba't ibang interpretasyon sa salita ng Diyos. When the Bible is silent, don't try to explain it. Just have faith in God. Why? Because He is the one who created everything according to His powerful word. When He says something, you have to believe on it. Even sometimes, hindi kayang abutin ang ating isipan. What is important, like Mary, be it unto me according to your word. Not according to what somebody's telling you. Dapat laging may confirmation from the word of God. Because there is supremacy of the Scripture. Amen po ba? Malungkot po ako kasi sa ATS ngayon. Sino dito ang nag-aaral sa ATS? Meron ba? Asian Theological Seminary. Ngayon po, ang Bible sa kanila is doon po sa iba. Kasi halo-halo na po nag-aaral doon. It's just a tool. Yung doctrine natin na sa Christian na merong supremacy of the Scripture, hindi na. It's just one tool. Ang Bible. Nagkakagulo po dyan ngayon. Pero hindi po ayos yung doktrinang nasa puso po natin coming from the Word of God. That teaching will destroy our faith. Amen po ba? Maging maingat po tayo, mahilig manood ng YouTube, mahilig manood ng... Hindi ba? Hindi masama. Pero dapat sasalain mo kung ano yung mga pinapanood na mo. Everything, sabi po dyan, in this life is all about God's favor. It's all about God's intervention. But the favor will become visible when you have personal encounter with your God. Amen po ba? It becomes visible when you answer, yes, Lord, yes, Lord. I will follow you. No matter what happened.
Kahit alam niyo ba yung balita na 2025, magkakaroon pa uli ng COVID. 25, I think. Nakaplano na uli. Ang WHO, pinayagan na ng karamihan ng mga kilalang tao sa buong mundo na 2025, I think, kung di pa ako nagkakamali, magkakaroon uli ng COVID. Diba? Yun po yung sinasabi ko, hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa ating paligid. Sabi ng isang pastor sa akin, sabi niya, nagpa-vaccine ka, sabi ko, in Jesus' name, sabi sa akin. Aba? Loko ko ah. Sorry sa word. Pinimbiw ako dahil nagpabakuna daw ako. Sabi na, within 2 years, you will become zombie. 3 taon na, buhay pa ako. Nung isang linggo po, kinidiskusyon ko sa dami ng kasamang pastor dito sa Kainta. Sabi niya, rapture na daw. Sabi ko, sino nagsabi? Taiwan ka. Sabi ko, sino nagsabi? Hindi kasi nagbabasa ng Bible. Sabi ba naman ako, hindi ako nagbabasa ng Bible. Sabi ko sa kanya, bakit? Ikaw lang ba pastor dito? Ikaw lang ang nagbabasa ng Bible? Pataiwan ka. Sabi, hindi nagbibiro ako. Sabi ko, umayos ka. Binibitawan mong salita, hindi maganda. Kasi ikaw, pastor, baka hindi mo alam yung eschatology. Saan ka ba nag-aaral? Sabi ko sa kanya. Baka eschatology na lagi sa utak mo. Eschatology ka dyan. Ayusin mo nga buhay mo, sabi ko sa kanya. Hindi, pastor, pasensya ka na, nagbibiro lang. Pero may mga pastor dito, ganyan pagsasabihin mo. Hindi mo nga maayos mo sarili mo eh. Tapos kami sasabihan mo, hindi kami nagbabasa ng Bible. Ito lang pastor dito. Alam, minsan dapat iwasan po natin yung mga taong negatibong kaisipan. Why? Negative mind will never give you positive mind. Pag laging negatibong kaisipan, nakakainit ka, di ba? Nakaka-stress. Diyos ko, ano nangyayari sa mga Kristiyano ngayon? Parang gusto na lang manood ng bagong mga teaching sa YouTube, sa internet, pero hindi tinitingnan, ano ba ibig kahulugan ng pagiging Kristiyano? Hanggang po natin God's favor in the life of an ordinary person like me, nangyayari ang paghanda po tayo. Kahit sino, kahit ano pa, kahit anong pinag-aralan mo, kahit anong narating mo sa buhay, pagka tinawag ka ng Panginoon, tumugon ka sa Kanya, magkakaroon po ng himala. Amen? Magkakaroon po ng kaganapan at hindi kayang pigilan ng sino man ang gustong gawin ng Panginoon sa buhay ng bawat individual. Amen po ba? When we have this personal encounter with God, miracle in God's favor will happen to you. Verse 28, the Lord is with you. Even sometimes you can feel it, the Lord is with you. Kahit na minsan parang ayaw ng distansya, hindi totoo yan. Pakiramdam mo lang yan ang Diyos ay sumasa iyo bilang Kristiyan. Pag nararamdaman mong may Pasko, parang malamig pa rin dahil wala ka pang ginang. Wala ka pang bonus, wala ka pang 13-month pay, okay lang yan, hindi ka nag-iisa. Marami tayo dyan. Ang importante, Emmanuel means God is with us. Amen? Iwanan man ako ng mga minamahal ko, ng mga taong binigyan ko ng pabor, mga taong tinulungan mo, I tell you, kahit kailan hindi ka iiwanan ng Panginoon sapagkat ang mga Israelita, kahit gano'n pa katigas ang kanilang mga ulo, hindi sila iniwanan ng Diyos. Amen? Ngayon pa, now we are living under the grace of God. Amen? Noon, maaari mahirap sundin ang salita ng Diyos. Wala nang nakasunod. Kahit isa, hindi sila napabuti. Hindi sila naging matuwid. But because of God's favor and God's mercy and God's grace, we can live according to His word. Amen po ba? Second, the teaching and learning that we can apply from the life of Mary is our devotion and obedience to God is highly important. Napakahalaga po ng devotion natin. Yung pagsunod natin sa Diyos. When we devote ourselves to God, no one can snatch us from the hand of God. Amen po ba? In verse
29 and 34. Troubled and questions in life of Mary. And even in our life, sometimes destroy our devotion and obedience to God. But Mary decided to obey God. Why? Again, verse 37, for nothing is impossible with God. Kita niyo yung kanyang, nagtanong siya, paano mangyayari ito? Sapagkat anong ako'y dalaga, isang birhen. Nagulat siya yung bati ng anghel. Pagpupunta po kayo sa unang mga verses, yung tatay po ni John the Baptist, ayaw niya rin maniwala. Kasi yung asawa niya, si Elizabeth, abay, kumbaga katulad ni Sarah, kumbaga sa puno tuyot na. Pero nagdalang tao. Di ba? Mahirap yun para kay Abraham, mahirap yun para kay Sarah, mahirap para kay Elizabeth, mahirap para kay Zacarias. Pero, walang imposible sa Diyos. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayong Kapaskuhan, tandaan mo walang imposible sa Diyos. You just have to devote and obey God because obedience to God is highly important. Why? Ginagantimpalaan ng Diyos ang lahat ng marunong sumunod. Amen? Lahat ng pabor ng Diyos ay isa sa iyo, huwag lang yung ayaw ng Diyos. Diba? Kasi minsan nananalangin tayo ng God's will, andyan na yung God's will. Ayaw natin kasi hindi natin gusto. Mapilit tayo. Kaya kailan matanda na tayo, saka tayo habol, parang kalbo. Sorry po. Patawad. Pagka yung favor mo kasi, parang pasalubong sa'yo. Binigay na ng Diyos, pasalubong. Hindi nakasuot ang buhok si Brother Joe ngayon. Hindi niya naisuot. Sorry, Brother Joe. Tapos, pasalubong sa'yo, pag hindi mo inagapan yan, pag lumampas, hindi mo na kayang habulin yan. Kasi kahit anong habol mo, walang buhok yan. Hindi mo makahawakan yan. Di ba? Mga kapatid, pag binigay ng Diyos, huwag ka nang maging mapili. Amen po ba? Yan ang perfect will ni Lord sa'yo kasi binigay niya yan eh. Sabi ni Brother William, pag may binigay si Lord, yan na yun eh. Kahit minsan pangit sa tingin natin, magiging maganda lang ang buhay natin pag marunong tayong sumunod at mag-devote ng ating sarili sa Panginoon. Importante po sa harap ng Diyos. Importante po sa mga taong nakapaligid sa atin, sa mga anak natin sa church, sa community natin na kahit magulo ang sitwasyon, nakikita pa rin nilang marunong tayong ibigay ang ating sarili sa Diyos. Marunong tayong sumunod. Kahit yung iba hindi sumusunod, what is important, may nakakita mga ulit, sumusunod ka sa Panginoon. Importante po yun sa Diyos. At lagi mong tatandaan, kapatid, ginagantimpalaan ng Diyos ang mga sunod-sunod sa Kanya. Too often, we mistake religious feeling with devotion. But real devotion, sabi mo dito, is about obedience. It's about being faithful to God. Ang pagsunod mo, hindi dapat tuwing linggo lang. Ang pagsunod mo, hindi dapat tuwing may gawain lang. Like Mary, every day, despite of being greatly troubled, according to our text, the word of the angel, Mary's response showed great faithfulness. Mahirap para sa kanya. Why? Bakit mahirap para kay Mary? Pero ito matagpuan kang buntis na hindi ka pa kinakasal, pwede kang patayin, pwede kang batuin hanggang mamatay, pwede kang tuyain, pwede kang kantsawan, pwede kang ibulay, lahat pwedeng gawin sa'yo according to the law of Moses. Sinalubong niya, tinanggap niya ang lahat ng kahihiyan, matupad lang ang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Di ba sabi ni Peter, sabi ni John, kayo na magsabi. Alin ang mas mabuti? Ang sumunod sa Diyos o sumunod sa tao? Amen? Okay lang, makontrol tayo ng Diyos. Hindi naman talaga tayo kinokontrol ng Diyos. Mas mahirap kinokontrol tayo ng tao. Di ba? Yung parang ka nagdadrive. Tapos iba kung naghahawak ng manibela. Di ba, mahirap nun? Hindi ka makagawa ng desisyon ayon sa kalooban ng Panginoon. Why? Like Mary, despite of being great trouble,
At the word of this angel, Mary responds, show great faithfulness. Hindi siya natakot. Maraming magtanong sa kanya, hindi siya natakot na hiwalayan siya ni Joseph, betrothed na, hindi siya, kasal na lang ang kulang sa kanila eh. Tapos ikaw, iniwan ka lang ng boyfriend mo. Parang end of the world na sa'yo. Matakot ka pag iniwan ka ng Diyos. I tell you, magiging miserable ang buhay mo. Sabi ko doon sa pamangkin ko, feeling pogi. May pamangkin ko ako, feeling pogi. May sakit pogi. Ang hirap eh. Oh. Dati binibreak niya yung girlfriend niya. Ngayon siya ang binibreak ng girlfriend niya. Iyak siya ngayon. Ano? Gawin mo sa iba, yung gusto mong gawin sa iyo. Ngayon, hindi ka maka-get over. Buti na lang, yung girlfriend niya, song leader ng church namin. Siya po ay drama. Nakita niyo po yan, maliit itong pamangkin. Pulot. Yung anak ko nung... Pag hindi ka magtiro, hindi ka napatutugtugin. Mais ka. Isang beses pa, one time ko kasi nag-preach ako. Katulad ko rito, 11:30. Katulad ko rito, habang nag-preach ako, nakita ko naghihingitan ng cellphone silang dalawa. Pag hindi ka lumipat doon, palalabasin kita. Ang lupit ko, di ba? Pag hindi ka lumipat sa kapila. Hindi tayo iglesia, pero lipat sa kanan. Pag hindi ka lumipat, palalabasin sa yung pito. Palabasin yung pamangkin ko, okay pogi. Dinikat siya. Isang beses pa makita ko nagagawa kayo ng cellphone habang nag-preach ako. Kayong dalaw, palalabasin pa yun. Bakit? Para sa mga preacher, mga pastor na katulad ko. Abay, nagkadapuyat ko kami mag-prepare ng message. Ito yung salita ng Diyos, amin. Tapos, i-disrespect kami habang nag-preach kami. Tapos, nanonood lang pala ng YouTube bago nasa church. Tapos, nag-picture pa, nag-selfie pa. Tapos, pinost pa. Yung pinapang oras, sabi, nag-preach ako. Ayos ka. Pag inulit ko pa yan. Sabi ng asawa ko, ikaw talaga pag sa mga padugo mo, malupit mo. Sabi ko, bakit? Pag pinagsabihan ba sila ng ibang tao, hindi masakit para sa akin. Mabuti nang ako magsabi sa kanila. At pag nagsabi ako, gagawin ko talaga. Mga anak ko, pag nagsabi ko, pati boyfriend ng anak ko, sabi ko, Carl, tandaan mo to, isang beses lang magsalita. Pag sinaktan mo anak ko, habang maaga pa mag-isip-isip ka na. Yung bata pa, hindi naman kaya namin. Sasaktan mo lang. Diba? Hindi pwede yun. Minsan ganito ako sa church. Minsan masaya sila, minsan natatakot sila sa akin. Basta, grabe ka naman magsalita. Nakakatakot na. Yung mukha ko, ganyan na talaga. Hindi magbabago yan. Hindi tayo binigyan o pinalad ng kapugian. Ganyan talaga eh. Pati mata ko, masama daw talaga ako nakatingin. So, mga kapatid, tingnan po natin. It may be a self-denial according to Luke chapter 1 verse 23. If anyone would come after me, ano sabi doon? He must deny himself and take up his cross daily and follow me. Isa po sa pinakamabigat sa ating pong pagsunod, sa ating pong response sa Diyos. Maaaring mahirap, pero kakaya po natin dahil sinasamahan tayo ng Diyos. Amen po ba? We don't need to have all the answer. What we need is faith and obedience. Amen? Hindi natin kailangan minsan mga tamang-tamang sagot sa mga tanong natin. Faith is all about stepping out in obedience even when we don't. Matthew 16:27. Amen po ba? Number 3, the teaching and learning from, we can apply from the life of Mary. Number 3 is our response or reply to the calling. Must be in a form of a servant.
Tulad ni Paul, sabi niya, I am a manservant. Diba? Ako ay lingkod. Wala akong karapatang tumanggi. Inutos mo lingkod ako, maglilingkod ako. Kapatid, sa paglilingkod. Marami kong gustong maging leader ng simbahan, pero tawagin mo sa paglilingkod, ayaw naman maglingkod. Maraming gustong mga leader, mga mahilig pumapil. Tabi-tabi po, baka meron po dito. Ay, wala naman siguro yan dito. No? Maraming mga Jollibee. Alam niyo yung Jollibee? Bida-bida. Pag hindi sila bida, hindi sila masaya. Ay, Diyos ko, mahiya naman. Kung meron man. Tanda po natin, ang sabi ni James, tayong mga nag-aangat na tagapagturo ng salita ng Diyos ay hinihinga ng mas maigpit na pagsunod. Amen po ba? Tapos gusto natin maging leader ng simbahan, gusto natin maging makilala, gusto natin nakikita tayo sa pulpito. Alam niyo po ba, pag gusto mong makita sa pulpito, kahit matutulog ka na, ay hindi ka pa pwedeng matulog. Bakit? Kailangan mo mag-aaral. Hindi yung bukas ka magtuturo. Ngayon ka palang nag-aaral, Sunday school teacher, dati ganun, di ba? Ay, ako nakatasa ni Pastor Ramili, bukas magturo, kailangan mag-aaral ako ngayon. Alam mo sabi ni Paul kay Timothy? Habang tinuturuan mo ang iba, ay dapat tinuturuan mo rin ang iyong sarili. Amen? Bilang lingkod, bilang servant, we are called sa Jesus Christ, di ba? Tinawag tayo upang maglingkod. Amen po ba? Hindi siya naparito para paglingkuran, kundi para maglingkod upang maging masaya ang lahat. Mga kapatid, yes, we are servant leader. But in our heart, we are all servant of the Most High God. In verse 38, anong sabi ni Mary? Diba? Sa verse 38, sabi ni Mary, and Mary said, behold, the bond slave pa nga sa NASB, of the Lord. Bond slave, ibig sabihin, pag sinabing slave, walang sariling karapatan. Alipin. Matindi ang translation ng NASB kaysa sa NIV. Bond slave. Alipin. Hindi lingkod. Magkaiba ang alipin sa lingkod. Diba? Mga kapatid, sa paglilingkod, dapat makita sa atin regardless kung anong sasabihin ng iba. Ako ay mananatiling lingkod ng Diyos anuman ang aking ginagawa. Saan mang sitwasyon dalhin ako ng Panginoon, mananatili akong lingkod. Alipin ng Diyos. Sabi ng Corinthian, di ba? Whatever you do it for the glory of God. Ngayon kapaskuhan, kahit ano pang tinanggap mo, regalo, sa exchange gift, huwag naman sanang baso, huwag naman sanang picture frame, huwag naman sanang safeguard, huwag naman sanang tawil at panyo at medyas. Kaya sa church po, yung aming exchange gift, ganito. Yung, pag naglagay ka ng pangalan mo, may nakalagay po doon ng business. Para yung bibili naman, hindi na mahirapan. At kung binili niya yung mismo, huwag ka na magreklamo, ikaw nag-wish yun eh. Di ba? Tapos paglalagay, kahit ano, ang hirapan namin ng kahit ano, kapatid, ngayong kapaskuhan, sa dami na, diyan pumunta ka lang ng Taytay, sa dami ng binibenta dyan, hindi ka makakakita ng kahit ano. Specific mo na. Lagay mo na, iPhone 15. Cover na. Kasi yun lang ang budget eh. Cover, okay na yun. What is important for me? Ang mahalaga sa akin, natanggap ko na ang pinakadakilang regalo. Ano man ang magiging kapalit dito, alam kong hindi magiging madali. Tanungin ko po kayo. Itong dalawang ito, dumadalaw pag may trabaho. Tinanong ko sila, yung dalawang yun, magka-tropa na yun. Rapid na magka-developan yun. Marami pong tao sa ngayon na gusto maging leader ng church, gusto makilala. Alam niyo po ba? Matindi talagang inihin kapalit ang pagiging lingkod ng Diyos. Dapat marunong ka magsakripisyo ng sarili mong kaligayahan para maging totoong lingkod ka. Sabi ng Bible, you have to deny yourself. Denial is, alam niyo, pag translate natin yung word na yun ng Panginoon, deny yourself,
take up your cross daily. Alam niyo ba ibig sabihin nun ng literal? Dadalhin mo yung cross mo kung saan ka papatayin. Di ba? Dadalhin mo yung cross mo araw-araw kung saan yun ang verdict sa'yo, yun ang buhay mo. Yun ang kaganapan ng buhay mo, dala-dala mo yung cross mo, hindi mo bibitawan. So mahirap po yung hinihinging kapalit ng pagiging lingkod. Pero posible. Amen po ba? Pwede naman kahit lumuluha ka sa hirap, masaya pa rin ang puso mo. Pwede naman, di ba? Nag-aaral po kami ni Pastor Josue. Ako po ang pinakahirap na hirap sa Bible School. Bakit? Pag dito sa Bible School, may mga marka pa ako ng simento dito sa dito. Sabi niya, ano yung pulbo? Buhiti ng simento. At saka pawis. Minsan may bumba kasi papalitan ako. Pag tumatalsik minsan, hindi ko sa tingnan, hindi ko napapansin. Oh, may bahay ka ng bubuyo sa tingnan. Kaya si Rudy, isa namin ng klase, grabe itong mga saryo. There was a time na sa loob ng library. Nagre-review ako gano'n. Hindi niya pa ako kilala pero naging best friend. Tawag nga sa amin sa Bible School Biwan at saka dito. Dati kong adik yun, matindihan pa rin yung adik nun, pero pinahuli pa mo. Naging study ako gano'n sa library. Tinaog niya yung mga ko. Tapos tumawa ng malakas, sabi niya, true or false lang. Mag-study ka pa. Hindi nga ako naka-high school eh. Tapos pagod na pagod ako. Pero nag-ahabol ako galing Kainta papuntang Cubao para mag-aaral. Sakit talaga ng sobra ko. Di ba, ang hirap pag-aaral ng Jake? Kaya mo nang nabutin yung anak ko eh. At pagdating doon, nag-review ako kahit ba true or false. Itataok ng gano'n, hinarap ko po yun. Sa mga, papag-review ko yun. Dito sa loob ng library. Sumbangin mo naman. May nagsunto ka na rin. Yung sa klase namin, sabi nito kung Sister President, pero pa na, sa bagong isip, huwag sa pagod na si Sandy. Pero naging best friend po kami ng Biwan at sa kapito nga tawag sa amin doon sila. Hindi po pupunta yung kahit saan ang hindi ako kasama ng even now, na matindi po yung naging banding namin. Ako, si Pastor Robin, si Pastor Nick, at saka siya. Siya po yung number 1 kagawad sa Blue. Actually, tumakbo ng pagiging kapitan. Pag ayaw ni Lord, huwag ka nang umirit. Sabi ko, ayaw na, huwag mo nang ulitin. Hindi ka pinapayagan. But then, what kind of servant was Mary is, she's willing to be despised, willing kumakin, pagtawanan, kainin, willing to die for the sake of the calling, willing to sacrifice her own happiness, willing mapagod, magpuyat, selflessness, hanggang saan ang pagnanasa nating maglingkod sa Diyos kahit ngayong Kapaskuhan. Our response to our calling must be like Mary's response. Sabi niya, I am the Lord's servant. May it be to me as you have said. It may be to self-denial according to Luke chapter 9 verse 23. Sabi ko kanina, binanggit ko po na if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. So, to take up the cross means to carry your own cross to the place where you would be killed. Our self-denial must be in line with our calling as a servant. Alam niyo, may mga self-denial ko eh. Diba may mga self-denial na mali? Sige na, ako na nagkamali. Hindi ako. Hindi ako nagkamali. Hindi ako. O di kayong dalawa na. Ano pa kayo? May mga, kahit sa mag-asawa po, may mga self-denial na mali. Kasi, kapag mali ang self-denial, yung application din po ng mali. Ay nasanay na siya na ikaw lagi ang humihingi ng tawad kahit alam niya na siya ang mali at ikaw ang tama, tapos ikaw ang hihingi ng tawad. Mali po yun. Para lang isatisfy niyo siya, para lang magbati na kayo, para lang magtabi na kayo, para lang wala ng diskusyon, okay na, huwag na natin pag-usapan. Hindi pwede. Yung mali, dapat pag-usapan natin para hindi na natin maulit. Para magbago tayo. Tandaan po natin ang tinanggap natin si Kristo. Kasama po yung pagtanggap natin na kailangan natin magbago. Amen po ba? Ito na ako bago pa ako naging Kristiyano, ganti na ako. Ganito na ako magsalita, parang laging galit.
Pwede naman sabihin ng malumanay. Ay, ito. Ba't yun? Taka to. Pwede naman. Ito naman sa nakakatawa pang buhay Kristiyano. Pero dito po, sa ating pagiging Kristiyano, hindi lang po tayo tinawag para maligtas. Tinawag tayo para ipakita yung pagbabago na gusto ng Panginoon sa atin. Remember that our ultimate goal is to be Christ-like in humility, in obedience, in sacrifice, in everything, like Christ. Kung paano po si Kristo, yun ang gustong ipakita ng Panginoon sa harap ng maraming tao. Hindi niya na sinabing, let your light shine before men, that they may see your good work and glorify the Father in heaven. Gusto mo pating ibang tao makita ang Diyos sa pamamagitan mo, yung impossible God will become unseen God will become seen God through you. Amen? Yung relationship, mga kapatid, hindi tayo magpapakasira sa mga maliliit na bagay lang. Amen po ba? Pakita natin dito. Yung liwanag at kaninningan, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, whoever follow me will never walk in the darkness. Magliwanag po tayo sa sanglibutan ito. We are the living witness in this world. Dapat lagi po tayo mga buhay na patotoo. Mga batid, our self-denial must be in line with our calling as a servant. Following Christ is costly. Sabi yung kanina, balikan ko po yung dalawang yan. Yung pagsunod sa Diyos, hindi ba napakagastos? Tanungin yung mga pastor, tanungin yung mga leader, sa senior citizen, sa women, sa men, sa young people. Pagka leader ka, hindi pwedeng hindi ka magbitaw. Tama po ba? Part of being servant is to open your heart and open your pocket. Tama po ba? Tapos gusto mo maging servant leader? Hopefully, servant leader. Pag leader lang, medyo mabigat. Amen? Gusto mo maging leader? Simulan mo sa pagiging follower. Sa pagiging servant. Lingkod. One time po sa Church of Pillar of Truth, tinanong ko sila, sino gusto maging leader ng simbahan? Ako kasi nagpipintura po ako ng simbahan. Sabado po ng gabi, nagpa-practice sila ng worship team. Pastor! Pastor! Sabi na, halika dito, magsudsud kayo ng mga laglag na pintura. Abay, wala naman magsudsud kayo. Isa. Madali lang po makita ang may puso sa paglilingkod. Yung hindi na inuutosan. Yung may pusang kalot. Kasi ang isang taong inuutosan, tawag po doon, tawag. Bakit? Alam mo nung dapat mong gawin, kailangan mo. Sino gusto mong utusan maghugas ng pinggan natin? Kapitbahay? Kung gusto mong kumuha ko ng ibang tao para maghugas, para maglaba? Magkakalit ko, nasa Pangasinan ng asawa ko, may tanda pa po ako. Nagtatrabaho po yung anak kong panganay, yung bunso ko nag-aaral. Pagdating ko galing trabaho, nagkarpintero kami doon sa bahay, ay sa tindahan po nila Sister Sherry. Pagdating ko, laba ako, hindi ko natapos ng gabi, pagod na ako. Madaling araw, naglaba ako, kinubukasan, sugat po yung sa lakas ng braso kong magpusot, ayun, pati balat, naingitin, nakusot. Sabi ko, hindi na ako makapaglaba, kaya na magsampay, may pasok na. Bakit? Bakit ito ginagawa? Ano ipapakita ko sa mga anak ko na hindi po sa pagmamalaki. Mas magaling po akong tatay kaysa sa asawa ko. Sa paglalaba, sa pagluluto, sa pagplansya, sa pagtatanim ng halaman, sa paglilinis ba. Hindi lahat katulad ko. Amen? Ngayon kung nakapag-asawa kayo nang hindi naman marunong maglaba, abay hindi. Pumayag kayong pakasalan yan, tsagain nyo na ang turuan. Mas magaling po ako mag-budget sa pamamalengke. Pero hindi, habang panahon ganun. Tinuro ko na po sa asawa kanina po, natatawa siya. Bakit? Sabi ko, bumabalik ko naman sa dati. Sabi niya, bakit? O biro, yung long sleeve ko, yung guhit mula dito, hanggang dito sa dito. Tapos dalawang par guhit, isa lang. Sabi niya, arti-arti mo naman.
Tinuro ko na yan before, di ba? Pag nakita ng iba, sabi yung kami ni Pastor, ang galing magplansya ng kasama ng Pastor. Kaninong karangalan? Hindi pa sa'yo. Di ba? Mag-asawa. Anong kinalaman nito? Being a servant. Di ba nagpakasal tayo? Walang ko lang aalipinin ako ng asawa ko, hindi na ako nag-asawa. Hindi naman pag-aalipin yun. Yan ang pagpapakita na mahal ko siya. Hindi. Kawala na kababaan ng pagkalalaki yung naglalaba ka. Nagpaplansya ka. Hindi kababaan ng pagkalalaki at pagkatao yun. Pinapakita mo lang na marunong kang maglingkod. Amen po ba? Sa church, tandaan natin ang ministry, mga kapatid. Mas malaki ang ministry natin sa labas ng simbahan. Dapat makita ng mga taong nakapaligid sa atin kung paano tayo naglilingkod. Sorry to say, sa may 20 taon na paglilingkod ko, 23 years na po ako bilang pastor. Hindi naman halata, puti ng mga buhok at balbas ko eh. Nalalagas na ng mga ngipin ko. Sa 23 years kong paglilingkod, mga kapatid, ang dami ko na po nakita ng iba't ibang buhay ng mga lingkod. Pero never po ako, hindi ko po tinawaran. Kasi yun ang kaya nila eh. Pero kung may makikita sila, kahit so sa komunidad natin, kung may makikita silang mabuting halimbawa ng mga lingkod ng Diyos, ikaw at ako'y tinawag ng Diyos, hindi lang sa loob ng simbahan, mas malaki ang ministry sa labas ng simbahan. Amen? Pagka-drive pa lang eh. Diba? Lingkod tayo ng Diyos. Katulad ni Mary. In the long run, sabi dyan, it will worth the pain and effort. Offer yourself willingly even when the outcome seems disastrous. I know. God will never leave us. Amen po ba? Samantay ng Diyos, ngayong Kapaskuhan, alalahanin natin, balikan natin. Kung paano tayo naging Kristiyano, balikan natin. Yung mga bagay na nakakalimutan natin, mga simpleng bagay. Tandaan po natin, Christmas is already begin in various way today. But as a Christian, how do we celebrate Christmas? We must celebrate this Christmas by learning that our God manifested Himself by giving favor in the life of an ordinary person. Our devotion and obedience to God is highly important. Our response or our reply to that calling must be in a form of a servant, willing to carry our own cross daily to the place where God called us to be. Kailangan po ng Diyos ng mga available servant today. Busy pastor, maraming ginagawa. Busy ka pa kay Jesus. Pwede natin baguhin yung schedule ng mga bagay-bagay para lang masunod natin ang kalooban ng Panginoon sa buhay ko natin. Alam ko, dito sa Divine, marami ng lingkod ng Diyos. Marami na, hindi naman, si Brother Raymond, hindi naman ganyan kagwapo. Di ba? Hindi naman yan magigwapo, hindi niya makakasilan, kung hindi yan gwapo. Kasi gari. Hindi ganyan itsura ni Brother Raymond, nung una ko nakita yan. Di ba? Brother ninyo. Si Brother Kiri. Ay, si Brother Kiri. Ang dami. Pag alam niyo, pag tinignan natin ang ating sarili, hindi tayo ganito noon. Di ba? Unti-unti lang nagbabago dahil sa grasya ni Kristo. Huwag tayong tumigil. Ipagpatuloy natin, nandito na tayo, karirinig natin itong paglilingkod natin sa Panginoon. Ngayong Kapaskuhan, naging tulala natin si Mary. At alalahanin natin, ano mang kabutihan ng isang tao ay walang kabuluhan ang manala sa kanyang Kristo. Hindi na, hindi ko kaya ngayon kami nito mga ginagawa ko ang Panginoon sa buhay. One, because I know, according to 1 Corinthians chapter 15, verse 15, my labor in the Lord is not in vain. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magsitayo po tayo lahat.
Malinaw naman po ang salita ng Diyos. Kung may mga struggle po tayo, tandaan po natin. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Ngayong Kapaskuhan, let us once again dedicate ourselves to God. Ngayong Kapaskuhan, ano man ang ginagawa natin, ano man ang plano natin, ano man ang programa sa simbahan, programa sa ating pamilya, kung may mga reunion, lagi natin isipin. Gagawin natin ang lahat ng bagay na may kasiyahan upang magbigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos na minsan ay nagbigay ng pabor para makilala natin ang ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Na kahit tayo makasalanan, kahit tayo kaaway pa ng Diyos, minahal niya na tayo. Kahit nung pasaway na tayo, how much more ngayon na marunong na tayong sumunod? Mas lalo nating mahalin ang Diyos sapagkat pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig sa atin doon sa krus sa Kalbaryo. Kaya kung may pinagdadaanan ka, kapatid, pansamantala lang yan. Malalampasan mo rin yan. Amen. At pag nalampasan mo yan, you're a different person. Every difficulties, pag nalampasan mo yan, kakaiba ka na. Unti-unti lumalago ka na. At nagagawa natin ito dahil sa grasya at pag-ibig sa atin ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, siya ang lang kung bakit meron tayong Pasko. Ikagalang na natin, ikasya na natin na lahat ng gagawin natin. Hindi para sa atin, pumaparangalan tayo, kundi dahil sa kabutihan ng Diyos na umibig sa atin. May git 2,000 taon ang nalang. Ibuko po tayong lahat at manalangin. Dakilang Diyos ng kalangitan, Diyos na pagmamahal, Diyos na may lalang ng langit at lupa, mula sa kawalan nilikha mong lahat ng bagay dahil sa mga pangyarihan ng salita. Ang pinakamasayang buwan sa loob ng isang taon ay Disyembre. Dito po na-express namin ang gusto ng aming mga sarili sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng kabutihan niyo sa aming buhay, sa church, sa family. Maraming gastusin, pero hindi kayang bayaran ng anumang bagay at na anumang halaga ang kaligtasan at regalong binigay niyo sa amin, mahigit 2,000 ng pangakaraan sa pagbayad mo ng iyong sarili mong buhay at pagtigis ng iyong dugo dun sa krus sa Kalbaryo. Kaligtasan mula dito sa lupa hanggang sa iyong pangako sa buhay na walang hanggan sa bawat isa amin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, allow us to enjoy this life that you have given to us. To glorify your name, O God, to exalt your name in this life that you have entrusted to us. This life that you tinubos nyo doon sa krus sa Kalbaryo, ang buhay, Panginoon, na ito ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyo at maging daan upang magbigay liwanag sa mga iba na nakapaligid sa amin na wala pang personal na relasyon sa iyo. Dito pa mga kapatiran, dito pa sa Divine Word of the Church, Panginoon Lord, I pray, bawat pamilya ay bigkisin ng iyong pag-ibig at pagmamahal. Ang bawat programa, next week po, Christmas party nila, Lord, I pray that this season, the reason for this season, ay wala pong iba kundi ikaw. Lahat ng programs, lahat ng mga gagawin namin sa simbahan, sa pamilya po namin, naway mabigyan ka ng kaluwalhatian, bilang paglingon sa dakilang pabor, na bagamat sa loob ng mahabang panahon kayong nanatiling tahimik, subalit hindi nyo natiis na kami po ay bigyan pag-asa at abutin ang iyong dakilang pag-ibig at iligtas kami sa aming walang hanggang sa pagmamahal. Salamat po. We dedicate once again ourselves to you, every family of this church, ang pastor po namin sa iglesia ito, mga bisita po namin, pamilya po namin, anak po namin, asawa, mga magulang na nandito, pagpalain niyo po ng malakas, malusog, na pangangatuwa at masayang buhay upang paglingkuran po namin kayo ng buong katapatan. Salamat po ng marami sa umaga ito sa pangalan ni Jesus. Amen.